Hello po, ako po si Althea. Isa po akong college student na sa probinsya ng aking pamilya umuuwi tuwing Undas. Hindi po dahil sa nakasanayan na namin, kundi dahil sa isang sikreto na may kinalaman sa pamilya namin at sa Undas. Noong 17 years old pa lang ako, ay may nalaman akong sikreto tungkol sa pamilya namin. Umuwi ako sa probinsya namin para sa Undas. Siyempre, para sa mga probinsyanong katulad namin, napaka-importante ng Undas. Kailangan alalahanin ang mga yumaong mahal sa buhay. Nagpunta kami sa sementeryo. Doon ako nakakita ng mga lumang larawan ng mga ninuno namin. Ang weird lang kasi yung mga mukha nila ay parang mga aswang na nasa anyong hayop na. Hindi ko na lang pinansin kasi baka nagkakamali lang ako. Pero dahil sa curious ako, ay sinundan ko yung iba naming kamag-anak na nagpunta sa likod ng mga nicho. Sa isang sulok ng sementeryo ay may isang kubo na may dingding na pawid. Sumilip ako sa butas ng pawid at nakita ko ang mga kamag-anak ko na nagbabago ng anyo, nagiging mga aswang sila. May mga hilaw na karne sa gitna ng kubo at kumakain sila habang nag-uusap. Nandidiri ako, natatakot at nagagalit. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Gusto kong tumakbo at magsumbong sa mga pulis, pero alam kong hindi sila maniniwala sa akin. Umuwi ako sa bahay namin, hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa mga magulang ko. Nung dumating sila ay sinabi nila sa akin ang totoo. May kasunduan daw ang pamilya namin sa isang aswang. Kaya pala maganda ang buhay namin sa probinsya ay dahil sa aswang na iyon. Nagbenta ng kaluluwa ang ninuno namin sa aswang na iyon. Kapalit ng magandang buhay ay ang pagiging aswang din ng mga anak nila. At ako ang susunod na tagapagmana ng tradisyon na iyon. Tumanggi ako. Sabi ko hindi ako magiging aswang. Pero pinilit nila ako. Kailangan ko raw dumalo sa ritual sa susunod na Undas. Pagkatapos ay nagpunta kami sa Maynila para makapag-aral ako. Hindi ko sinabi kahit kanino ang nalaman ko. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa akin kapag nagsumbong ako. Lumipas ang 1 taon at dumating na naman ang Undas. Nung araw na yon ay may ritual na ginawa ang pamilya namin sa sementeryo. Maraming aswang na kaibigan ng pamilya namin ang nagpunta. Doon ko lang nalaman na may mga kalaban pala ang pamilya namin na aswang din. Nagkaroon ng kaguluhan, maraming nagpatayan. Ang natatandaan ko na lang ay may tumulong sa akin palabas ng sementeryo. Nagising ako sa ospital at nalaman ko na ako na lang ang natitirang buhay sa pamilya namin. Ang sabi ng mga pulis ay may nag-alsa daw laban sa pamilya namin at pinatay silang lahat. Ako na lang ang nakatakas. Mabuti na lang at hindi nila ako nahanap. Bumalik ako sa Maynila para mag-aral. Normal lang ang buhay ko. Pero tuwing naalala ko ang nangyari sa pamilya namin ay kinikilabutan ako. Natatakot ako. Baka sa susunod na Undas ay magising na lang ako na may pakpak at matulis na mga ngipin. Alam kong hindi pa natatapos ang lahat. Sa susunod na Undas ay hindi na ako makakatakas. Pero hindi ako papayag. Lalaban ako, hindi ako magiging aswang. Mabubuhay ako para maikwento sa lahat ang mga karanasang pinagdaanan ko. Ako po si Nestor, 23 years old. Estudyante pa rin po ako sa kolehiyo. May dahilan naman po kung bakit ako napag-iwanan sa pag-aaral. Sana po ay mapakinggan ninyo ang kwento ko. Noong 16 years old ako, may binigay sa aking lumang talaarawan si Lola. Sabi niya, basahin ko raw yung mga nakasulat doon. Dahil may mga bagay na dapat malaman ng mga kabataan sa lugar namin. Isa sa mga nakasulat doon ay tungkol sa isang puntod sa sementeryo na may mga kakaibang simbolo. Ang sabi sa talaarawan, kapag tinapatan mo ng flashlight yung puntod na yon, ay makikita mo ang anino ng isang duwende na nakaupo sa puntod.
Sabi sa tala-arawan, wag daw magdarasal sa puntod na yon dahil ang dasal ay pagkain ng duwende. Madadamay daw sa sumpa ng puntod na yon ang sinumang magdarasal sa puntod na yon. Marami pang nakasulat sa tala-arawan na yon, pero itong kwento tungkol sa puntod na may anino ng duwende ang tumatak sa utak ko. Dahil naisip ko na puntahan yon at tingnan kung totoo nga ba yung nakasulat sa tala-arawan. Noong undas ng taong yon ay nagpaalam ako kina mama at papa na pupuntahan ko yung puntod na yon. Sasamahan ako ng matalik kong kaibigan na si Jomar. Mag-aalay lang daw kami ng dasal tapos ay uuwi na rin, pumayag naman sila. Habang naglalakad kami ni Jomar papunta sa sementeryo, ay nararamdaman namin yung bigat ng mga kaluluwang nagpaparamdam. Hindi naman kasi ganun kalayo yung sementeryo sa lugar namin. Kaya kahit maglakad lang kami ay pwede. Pagdating namin sa sementeryo ay naglakad-lakad kami sa gitna ng mga puntod. Halos lahat ng puntod ay may mga simbolo ng pangkukulam. Yung iba ay may mga anino ng mga halimaw na nakatayo sa ibabaw ng puntod. Hindi ko alam kung sino ang mga nakalibing doon, pero sa tingin ko ay masasamang tao sila nung nabubuhay pa. May nakita kaming isang lumang mausoleo na mukhang walang nag-aalaga. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya pumasok kami doon sa mausoleo. May mga nakasabit na larawan sa loob, pero yung mga larawan parang nag-aaway sila. Hindi ko maipaliwanag ng maayos pero yun ang nakita ko. Yung mga larawan ay nag-aaway. Nakakatakot at nakakakaba. May nakita akong lumang salamin. Lumapit ako at tumingin sa salamin. Nakita ko yung reflection ko. Pero mas matanda yung itsura ko. Siguro mga 50 years old na ako sa reflection na yon. At may kasama akong duwende na nakaupo sa balikat ko. Natakot ako at lumabas agad sa mausoleo. Tumakbo kami ni Jomar sa gitna ng sementeryo kahit na umuulan. Nakarinig kami ng mga bulong. Hindi ko alam kung saan galing pero napatingin ako sa isang puntod. Tinapatan ko ng flashlight yung puntod at nakita ko yung anino ng duwende na nakaupo sa puntod. Nagdarasal si Jomar. Nakita ko na kinain ng duwende yung anino ni Jomar. Tumakbo ako palayo pero hinila ako ng mga ugat na lumabas mula sa puntod. Nagsalita ako ng tabi-tabi po. Tapos ay nag-alay ako ng pagkain. Nakaligtas ako pero si Jomar ay hindi na nakabalik. Lumipas ang mga taon. Kapag undas ay naalala ko yung puntod na yon. Yung mausoleo at si Jomar. Tuwing titingin ako sa salamin ay nakikita ko yung reflection ko na may kasama akong duwende. Natatakot ako, nalulungkot. Pero paalala na rin yun sa akin na maging magalang at maingat sa mundo ng mga duwende. May ibabahagi akong kwento na nangyari sa campus namin nung college pa ako. Kwento ito ng isa sa mga guidance counselor namin. Tawagin na lang natin siyang Ma'am Lita. Nangyari ito noong malapit na ang undas. May napansin daw si Ma'am Lita na pattern sa mga kwento ng ilang estudyante na lumalapit sa kanya para magpa-counseling. Ilang estudyante raw ang nagkwento sa kanya na nakakakita sila ng isang higanting nilalang na nakaupo sa malaking puno ng akasya na malapit sa dormitoryo namin. Kapag daw nalulungkot o nagagalit ang mga estudyanteng ito, ay nagpapakita sa kanila ang nilalang na ito. Parang anino lang daw ito na may mga pulang mata at may malaking sigarilyo sa bibig. Kapag nagpapakita raw ito sa kanila, ay sinasabi nito na, "Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo." Tapos ay yayakapin sila ng higanteng anino at makakatulog sila ng mahimbing. Nung unang makinig si Ma'am Lita sa kwento ng isa sa mga estudyanteng ito, ay hindi siya naniwala. Pero dahil nga paulit-ulit na may lumalapit sa kanya para magkwento ng parehong karanasan, ay nag-alala na si Ma'am Lita.
Lahat ng mga estudyanteng ito ay nagpunta sa lumang acacia tree na iyon, na may masamang reputasyon. Sinasabi ng mga nakakatanda sa amin na may mga espiritu raw na naglalabasan sa tuwing sasapit ang undas. Kaya dapat ay umiwas sa mga puno dahil doon naglalagi ang mga espiritu. Dahil nga sa mga kwento ng mga estudyanteng ito ay napaisip si Ma'am Lita kung may kinalaman ba sa mga karanasan ng mga estudyante ang sinasabing kapre na nagbabantay sa puno ng acacia. Habang tumatagal ay napapansin ni Ma'am Lita na nagiging malulungkutin ang mga estudyanteng ito. Lagi raw silang tulala at wala sa sarili. Kapag kinakausap naman ni Ma'am Lita ay ang sinasabi lang nila ay, "Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo." Paulit-ulit lang daw nila itong sinasabi, tapos ay makakatulog na sila. Kapag nagigising naman sila ay wala silang maalala sa mga nangyari. Sinasabi rin ng mga estudyanteng ito na pare-pareho raw sila ng napapanaginipan. Isang malaking mata na may mga pakpak. Hindi raw nila alam kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na iyon. Pero sa tuwing nagigising sila ay hinahanap nila yung higanteng anino na nagbibigay sa kanila ng ginhawa. Unti-unti ay naglalaho ang mga estudyanteng ito sa mga kakaibang pagkakataon. Kapag daw nag-iisa ang isa sa kanila, ay makikita na lang itong naglalakad papunta sa acacia tree. Pagkatapos ay hindi na ito makikita pa. Natakot si Ma'am Lita para sa mga estudyanteng ito. Kaya naman pinagbawalan niya ang mga natitira pa na huwag magpunta sa acacia tree. Pero hindi siya pinakinggan ng mga ito. Sa halip ay nagpakita pa ang mga ito ng mga kakaibang ugali. Nagsasalita sila ng mga wika na hindi naman nila alam. Tapos ay parang may ibang nilalang na kumokontrol sa kanila. Dahil sa takot ay nagdasal na lang si Ma'am Lita. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa mga estudyanteng ito, pero iisa lang ang nasa isip niya. May kinalaman ng kapre sa pagkawala ng mga ito. Nagpatuloy pa rin si Ma'am Lita sa kanyang pagsasaliksik. Kahit na unti-unti nang nawawala ang mga estudyanteng ito, ang hinala niya ay may isang nilalang na kumokontrol sa mga ito. Kapag nag-iisa raw siya sa opisina niya at kasama ang isa sa mga estudyanteng ito ay nakakaramdam siya ng presensya ng kapre. Amoy na amoy raw niya ang usok ng sigarilyo nito. Tapos ay makikita niya na nagbabago ang anyo ng estudyante. Nagiging maitim daw ang balat nito at nagiging pulang-pula ang mga mata. Magugulat na lang siya dahil sasabihin nito na, "Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo." Sa huli ay lahat ng mga estudyanteng ito ay naglaho na lang. Maliban sa isa na nakapagkwento pa kay Ma'am Lita ng karanasan niya sa kapre na nagbabantay sa acacia tree. Naiwan si Ma'am Lita na nag-iisa sa opisina niya. Paulit-ulit na iniisip ang mga nangyari. Nagpatuloy pa rin si Ma'am Lita sa kanyang trabaho sa kolehiyo namin. Pero hanggang sa makagraduate ako ay hindi pa rin nila natatagpuan yung mga nawawalang estudyante. Habang ako naman ay natatakot pa rin sa mga nangyari. Kapag naaalala ko ang kwento ni Ma'am Lita ay hindi ko maiwasang mapatingin sa acacia tree na iyon. Kumusta po? Ako po si Aling Rosita. Isa po akong guro sa isang pampublikong paaralan sa probinsya. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko na nangyari noong undas. Isang gabi bago matulog naisipan kong kwentuhan ng mga bali-balita ang anak kong si Beatrice. Ang sabi ko sa kanya, kapag undas daw ay nag-aalay ng mga kaluluwa ang isang kulto na tinatawag na ang samahan. Sabi ko sa kanya, kaya dapat ay nasa bahay na kami ng mga 8:00 ng gabi kapag undas. Dahil baka kunin kami ng mga miyembro ng kulto at ialay sa kung sino mang sinasamba nila. Natawa si Beatrice, pero alam kong natakot din siya. Sabi niya sa akin na wala naman daw ganong kulto.
Kasi kung meron man ay siguradong matagal na silang nadiskubre ng mga pulis. Napaisip ako sa sinabi ni Beatrice. Kasi totoo naman na walang ebidensya na may ganong kulto nga. Parang urban legend lang talaga sila. Pero bilang ina, ay gusto ko lang naman na mag-ingat si Beatrice. Lalo na sa panahon ng undas. Unang gabi ng undas nagising ako ng mga 8:00 ng gabi. May naririnig kasi akong mga bulungan sa labas ng bahay. Nagtaka ako dahil nasa gitna kami ng bukirin. Walang kapitbahay na malapit sa amin. Binuksan ko ng kaunti yung bintana at halos mapasigaw ako sa nakita ko. May mga taong nakatayo sa labas. Hindi ko sila makita ng maayos dahil madilim. Pero nakikita ko yung mga anino nila. Nakapalibot sila sa bahay namin. Hindi ko na binuksan ng tuluyan yung bintana. Tumakbo ako sa kwarto naming mag-asawa at ginising si Bert. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Pero sabi niya wala naman daw tao sa labas. Nag-insist ako na tignan niya. At nung sinilip niya yung bintana, ay wala na nga yung mga tao. Sabi ni Bert, baka raw nananaginip lang ako. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako nananaginip. Sa mga sumunod na gabi ay paulit-ulit kong nakikita yung mga anino ng mga tao sa labas ng bahay namin. Pero tuwing ginigising ko si Bert ay nawawala sila. 2 linggo bago mag-undas ay nagising ako ng madaling araw. Pagbukas ko ng bintana ay may nakita akong simbolo na nakaukit sa lupa. May mga itim na kandila rin na nakatirik sa paligid ng bahay namin. Kinabukasan ay pinagtawanan lang ako ni Bert. Sabi niya hindi raw ako tinatantanan ng mga ilusyon ko. Doon ko napagtanto na hindi lang mga anino ang nakikita ko. Naging bahagi na ng buhay ko yung mga miyembro ng kulto. Nakikita ko sila na nag-aalay ng mga hayop sa labas ng bahay namin. Nakikita ko sila na nagsasayaw habang nakatirik yung mga itim na kandila. Nakikita ko sila na nakapiring yung mga mata habang naglalakad ng paikot sa bahay namin. Nakikita ko sila na may dalang mga itak na may dugo. Nakikita ko sila na nakasuot ng puting damit na may mga simbolo. Nakikita ko sila na may dalang mga krus na baliktad. Nakikita ko sila na may dalang mga bangkay na pinaghahatian nila. Nakikita ko sila na nakatayo lang at nakatingin sa akin. Tuwing undas ay nag-aalay sila ng mga kaluluwa sa labas ng bahay namin. Kaya natatakot ako na lumabas sa oras na yon. Baka kunin nila ako at ialay sa kung sino mang sinasamba nila. Sabi ni Bert, hindi raw ako natutulog ng maayos. Kaya kung ano-ano na yung nakikita ko. Sabi ko sa kanya, kung siya kaya yung makakita ng mga yon, ay makakatulog pa kaya siya ng maayos? Hindi ko alam kung bakit hindi nila ako pinaniniwalaan. Kahit yung mga kapitbahay namin ay napapansin na yung panlalalim ng mga mata ko. Pero imbis na mag-alala sa akin, ay pinagtatawanan lang nila ako. Sabi ko sa kanila, kapag pinasok ako ng mga kulto na yon sa bahay namin, ay saka lang nila malalaman na totoo yung sinasabi ko. Pero huli na ang lahat. Sa ngayon ay lumalaban pa rin ako sa kulto na yon. Alam kong may ginagawa silang kakaiba sa akin. Siguro ay may kinalaman yon sa mind control. Kasi bakit ako lang yung nakakakita sa kanila? Nakikita ko yung mga simbolo sa paligid ng bahay namin. Pero si Bert at si Beatrice, wala raw silang nakikita. Minsan ay nagigising ako sa gitna ng gabi at nakikita ko na nagbabago yung mga kulay ng pader namin. Nawawala yung mga gamit sa bahay, nasisira yung mga bumbilya, nasisira yung mga appliances. Pero kapag tinatawag ko si Bert, ay bumabalik sa dati ang lahat. Siguro ay dahil lumalapit na sila sa bahay namin, kaya nagkakaroon ng mga pagbabago sa paligid. Pero kapag tinatawag ko si Bert, ay nawawala sila at bumabalik sa normal ang lahat. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mararanasan ito, pero alam kong kahit papano ay nakakatulong yung pagtawag ko kay Bert para bumalik sa normal ang lahat.
Nagising ako isang umaga na parang walang nangyari. Maayos yung tulog ko. Wala akong nakikitang mga simbolo, walang mga itim na kandila, wala yung mga anino sa labas ng bahay namin. Nagtaka ako, pero sa loob ko ay nagalak ako. Dahil sa wakas ay natapos na rin yung bangungot na nararanasan ko. Pero nagulat ako nung sabihin ni Beatriz na hindi na raw siya takot sa mga kwento ko tungkol sa kulto. Sabi niya, ilang taon na raw akong nagkukwento sa kanya tungkol sa mga kulto na nakikita ko sa labas ng bahay namin bago magundas. Pero wala naman daw nangyayari sa amin, kaya hindi na siya natatakot. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero para bang ako lang yung nakakaalam ng mga nangyari. Parang ako lang yung nakakaalam na may mga kulto nga na lumalapit sa bahay namin. Sa tingin ko ay bahagi ito ng mind control na ginagawa nila sa akin. Alam kong may nangyari talaga. At hindi ko lang ito ilusyon, may iniwan sila sa bahay namin. At yun ay yung itim na kandila sa ilalim ng kama namin mag-asawa. Hindi ko alam kung bakit nila iniwan yon. Pero isa lang ang ibig sabihin nun. Baka balak pa nilang bumalik. Pero sa susunod na pagkakataon na bumalik sila, ay hindi na nila ako mahuhuli sa kanilang mga ilusyon. Dahil alam ko na ang gagawin at alam ko na ang sasabihin. Sa ngayon ay ako lang ang nakakaalam ng mga nangyari. Pero hindi ako papayag na ako lang ang makakaalam ng mga ito. Kailangan kong makaalis sa mga ilusyon nila para mabuhay ako at may kwento ang lahat ng ito. Tago sa liblib na bahagi ng probinsya ang aming baryo. Malayo sa kabihasnan, walang signal ng cellphone, walang internet. Lahat ng mga bahay ay gawa sa kahoy at pawid, at ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao ay pagtatanim at pangingisda. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kami ang pinakamaayos na bahay sa lugar namin. Bago pa man kasi kami mapadpad sa baryo, ay may kaya na kami sa buhay. Naging maganda lang yung takbo ng negosyo namin, kaya nagpagawa ng bahay doon si tatay. Dati bakasyonan lang namin ito, pero dahil sa ilang mga bagay, ay napilitan kaming magstay doon ng matagal. Isa na sa mga bagay na yon ay yung pagkamatay ni tatay. Undas noon, naalala ko pa, nagpunta kami sa sementeryo para dalawin yung puntod ni tatay. Nagdala kami ng mga paborito niyang pagkain, mga bulaklak, kandila. Nagdasal kami, nagkwentuhan, nagbalik tanaw sa mga masasayang alaala namin kasama siya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay mahal na mahal pa rin namin si tatay. Hindi naman kasi talaga siya masamang tao. Naging biktima lang siya ng alak. Hindi ko na lang ikukwento kung paano siya namatay. Basta ang masasabi ko lang ay siya yung manananggal na pinagpapatay ng mga tao sa amin. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yon. Basta na lang isang gabi ay umalis yung kalahati ng katawan niya at nag-iwan ng mga damit na puno ng dugo. Nung mahuli siya ay halos hindi na siya makilala dahil sa dami ng sugat. Hindi ko rin alam kung bakit siya naging manananggal. Basta ang sabi sa akin ni ate ay may isang gabi na umuwi si tatay na lasing na lasing. Tapos ay may kasama raw itong isang magandang babae. Nagkulong sila sa kwarto at kinabukasan ay wala na yung babae. Hindi na rin nagkwento si tatay kung sino yon. Siguro ay yung babae ang nagmanananggal sa kanya. Si ate ang nagsabi sa akin ng lahat ng ito. Siya ang kasama ko sa bahay. Siya ang nag-alaga sa akin nung mawala si tatay. Hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas ng loob si ate. Siya yung nakahuli kay tatay na manananggal. Siya rin yung nagdala sa akin sa bahay ng mga kapitbahay namin para doon muna magpalipas ng gabi. Habang naghahanap ng kalahating katawan si tatay, siya rin yung nagdala sa akin sa bahay ng mga kapitbahay namin para doon muna magpalipas ng gabi habang naghahanap ng kalahating katawan si tatay. Siya rin yung nakipag-usap sa mga kapitbahay namin para tulungan kaming hulihin si tatay at tapusin ang lahat ng kalbaryo na dulot niya sa amin.
Kahit na siya rin ay nagluluksa sa pagkawala ng asawa niya. Si ate na rin ang nagpatuloy ng negosyo namin. Siya ang nag-aasikaso ng lahat. Ako naman ay tumutulong sa mga gawain sa bahay. Ang galing lang ni ate kasi kahit na siya lang ang nagtatrabaho para sa amin, ay hindi niya pinababayaan yung bahay. Lagi siyang naglilinis, nag-aayos ng mga gamit, nagluluto ng masasarap na pagkain. Lalo na kapag may okasyon tulad ng undas. Sa tuwing undas ay nagdadala kami ng maraming pagkain sa puntod ni tatay. Tapos ay nag-iimbita kami ng mga kamag-anak at kaibigan para makisalo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ay gusto pa rin ni ate na iparamdam kay tatay na mahal namin siya. Kaya lang sa huling undas na magkasama kami ni ate ay may nangyari na naman na hindi namin inaasahan. Bago pa man sumapit yung mismong araw ng undas, ay may mga kakaibang nangyayari na sa bahay namin. Nakakarinig kami ng mga bulong. Kapag nag-iisa kami sa kwarto, sa kusina, sa sala, kahit saan, basta nag-iisa kami, ay may bumubulong. Hindi namin maintindihan yung sinasabi ng bumubulong, pero pareho kami ni ate na nakakarinig noon. Tapos kapag gabi, may mga anino na gumagalaw sa gilid ng mga mata namin. Kapag titingnan namin kung ano yon, ay mawawala na. Sa una, hindi namin pinansin yung mga nangyayari. Pero nung malapit na yung undas, ay palala na ng palala yung mga nangyayari. At isang gabi habang abala ang buong baryo sa paghahanda para sa undas, ay nakita ko siya. Nasa labas ako noon, naglalaro ng holen sa bakuran namin. Maliit pa ako noon kaya mahilig pa akong maglaro. Tapos ay may narinig akong kaluskos sa bubong. Pagtingin ko sa itaas, ay nakita ko yung manananggal na lumilipad papunta sa direksyon namin. Hindi ko alam kung paano ko naisip na si tatay yon. Pero alam ko sa sarili ko na si tatay yon. Pareho sila ng itsura. Yung itsura niya nung una siyang nagmanananggal. Para siyang adik na adik sa dugo. Yung mga mata niya ay halos tumulo na sa kakalabas sa mga butas ng mata niya. Yung bibig niya ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Yung mga kamay niya ay may mahahabang kuko na may mga dugo pa. Yung mga pakpak niya ay parang sa paniki na may mga sugat-sugat. Yung kalahati ng katawan niya ay may mga bituka pa na nakalawit. Yung mukha niya ay may mga sugat-sugat na. Yung mga sugat ay parang mga sugat na dulot ng gasera. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ay alam ko na si tatay yon. Pareho sila ng mukha. Hindi ko na maalala kung ano yung ginawa ko pero ang naaalala ko ay nasa loob na ako ng bahay at sinisigawan si ate. Nasa kusina si ate noon nagluluto ng pansit. Sabi ko ay may manananggal sa bubong at si tatay yon. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi na si tatay yon. Pero siguro ay dahil sa pareho sila ng itsura. Si ate naman ay nagulat din pero imbis na matakot ay nagalit pa siya. Kumuha siya ng gasera at sinindihan yon. Tapos ay lumabas siya ng bahay, sinundan ko siya. Nakita namin yung manananggal na lumilipad sa itaas ng bahay namin. Tapos ay unti-unti siyang bumaba. Bumaba siya sa harapan namin. Nakangiti yung manananggal pero yung ngiti niya ay hindi nakakatakot, parang pilit na pilit. Tapos ay nagsalita siya. Sabi niya ay na-miss daw niya kami, na-miss daw niya ang pamilya niya. Natawa si ate, sabi niya ay hindi kami tanga. Alam namin na hindi namin tatay ang kaharap namin. Sabi pa ni ate ay kung ano man ang kailangan niya sa amin ay hindi niya makukuha. Nagalit yung manananggal. Sumigaw siya at sinabing tatay nga namin siya. Tapos ay nagsimula siyang lumapit sa amin. Si ate naman ay sinindihan yung gasera at tinutok yon sa manananggal. Napasigaw yung manananggal at umatras. Tapos ay lumipad siya papalayo sa amin. Biglang nagdilim yung paligid. Pagdilat ko ay nasa ospital na ako. Akala ko ay panaginip lang ang lahat. Pero nung dumalaw kami sa puntod ni tatay nung undas, ay napagtanto ko na hindi si tatay ang kalaban namin. Ang kalaban namin ay yung manananggal na nagmanananggal kay tatay.
Siguro ay ginagaya niya yung itsura ni tatay para takutin kami. Pero hindi siya nagtagumpay dahil hindi siya kinatakutan ni ate. Ililigtas ko sana si ate pero nauna na siyang sumugod sa manananggal. Hindi ko na alam yung nangyari dahil nawalan ako ng malay. Sa susunod na undas ay dalawin niyo naman si ate. Bilang isang antropologo na nag-aaral ng mga tradisyonal na paniniwala, napakarami ko ng karanasan sa mga probinsya na may kinalaman sa mga nilalang na pinaniniwalaan sa mga lugar na yon. Isa sa mga karanasan na hindi ko makakalimutan ay yung nangyari sa akin sa isang probinsya sa Mindanao. Tuwing undas ay naaalala ko yung karanasan na yon dahil tuwing undas din yon nangyari. Nangyari yon nung nagsisimula pa lang ako sa trabaho ko. Nabalitaan ko nakakaiba raw yung mga ritual na ginagawa ng mga tao sa probinsya na yon tuwing undas. Kaya naman nagpaalam ako sa mga barangay official na kung pwede ay makiisa ako sa mga ritual nila. Pumayag naman sila, kaya nung November 1 ay sinamahan ako ng isang pamilya sa pagpunta sa sementeryo. Gabi ginagawa yung mga ritual nila. Sabi nila, mas malaki raw yung tsansa na makausap yung mga kaluluwa ng mga namatay kapag gabi na. Nung mga bandang 10:00 ng gabi ay biglang umihip yung malakas na hangin. Nagbagsakan yung mga kandila at nagliparan yung mga alikabok. Nagkagulo yung mga tao. May mga sumigaw na umuwi na raw dahil baka may bagyo. Pagmulat ng mga mata ko ay nasa bahay kubo na ako na tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Nagtaka ako dahil may makapal na usok sa paligid. Nagtaka rin ako dahil parang 12:00 ng tanghali pero 10:00 pa lang ng gabi nung huli kong tignan yung orasan. Lumabas ako ng bahay at nakita ko na halos hindi na ako makakita dahil sa kapal ng usok. May nakita akong matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada. Siya lang yung tao na nakita ko. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ba yung nangyayari. Sabi niya, may nagambala raw sa kapre na nagbabantay sa malaking balete na malapit sa sementeryo. Kaya nagtatampo ito at naglalaro. Sabi ko sa kanya ay kailangan kong bumalik sa sementeryo at makiusap sa mga tao na isama ako sa bahay nila. Pero sabi ng matanda ay hindi ko raw magagawa yon dahil kahit siya ay hindi niya alam kung saan yung sementeryo. Sabi ko ay samahan niya ako at baka sakaling makuha namin yung tamang daan. Pumayag naman siya. Habang naglalakad kami ay napansin ko na yung mga puno sa paligid ay parang sumasayaw. Gumagalaw yung mga sanga nila kahit na wala namang hangin. Sabi ko sa matanda ay tingnan niya yung mga puno, pero sabi niya ay wala naman daw kakaiba sa mga puno. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nung mapagod ako ay tumigil muna kami. May nakita akong malaking bato na umuusok. Nilapitan ko yon at tinignan ng maigi. Doon ko lang napansin na hindi pala bato yon, kundi isang malaking tabako na nakasindi. Nagtaka ako kung sino ang may-ari ng tabako na yon. Bigla akong nakarinig ng halakhak. Paglingon ko sa paligid ay nakita ko yung kapre na nakaupo sa itaas ng puno. Siya yung may-ari ng tabako. Nagtakbuhan kami ng matanda. Habang tumatakbo ay napansin ko na hindi na kami nakakalayo sa kapre. Parang paikot-ikot lang kami sa iisang lugar. Sinabi ko yun sa matanda at sabi niya ay hindi niya rin alam kung bakit. Sabi ko ay kailangan naming makahanap ng ibang tao para matulungan kami. Pero sabi niya ay wala raw ibang tao sa lugar na yon kundi kami lang. Doon ako kinabahan ng todo dahil paano naman niya nalaman na kami lang ang tao doon. Hindi ko na siya kinausap at nagpatuloy lang ako sa pagtakbo. Nung mapagod ako ay tumigil ako at umupo sa gilid ng kalsada. Doon ko lang napansin na wala na yung matanda
Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Pero mas inisip ko yung kapre na nakita ko. Alam ko na nilalaro lang ako ng kapre at hindi ko alam kung paano ako makakawala. Nung mga oras na yon ay hindi ko na alam kung umaga ba o gabi dahil parang nawalan na ako ng konsepto ng oras. Nung mapagod ako sa paglalakad ay humiga ako sa gilid ng kalsada at nakatulog. Nagising ako dahil may tumatawag sa pangalan ko. Pagmulat ng mata ko ay nakita ko yung mga kabarangay na naghahanap sa mga nawawala tuwing undas. Sabi nila ay ako na lang daw ang hindi nila natatagpuan. Pero sabi ko ay kasama ko yung matandang lalaki. Nagtinginan sila sa isa't isa at sabi nila ay mag-isa lang daw ako at nakikipag-usap sa hangin. Doon ko lang nalaman na ilusyon lang yung matanda na kasama ko. Tinala nila ako sa bahay ng isang pamilya at binigyan ng mainit na sabaw. Sa ngayon ay tuwing undas bumabalik sa alaala ko yung karanasan ko sa probinsya na yon. Bilang babala na hindi biro ang mga nilalang na itinatago ng mga alamat.